Well, ayan yung ating buro. Siyempre ito, kasama natin to sa sinigang. Yan. Buro. Well. Ayan. Yan, gusto muna natin yung kamate. Siyempre, ayan. At tatanggalin natin yung, nilagyan natin ito ng fresh na sampalok. Saying I'm about to life. I just wanna live for this moment forever. Every little come you're my angel. You're my angel, baby. I'll fall in love with a little thing. So nice on your skin. Yan ang bango na guys, ang bango ng mga beshi. Ayan, so isusunod natin ang boro. Ito yan siya mga beshi. Borong isda. Ayan. So ayan, nailagay na natin. Lagyan natin ng konting water. Amen. Ayan. Thank you, Tito Sherry. Ayan. Mga kababayan, ito na yung buro. Niluluto na ni Kuya Bal. Alam mo rin lutuin niya Kuya Bal, yung buro? Yes. Yung binili ni Daddy Frankie kanina. Yes na yes. Alam mo ba ang paborito ng Pangasinan yan? Yung buro na yan? Hindi lang sa Pangasinan, ha? Yung pagluto ng buro na yan is talagang yan ay paborito ng lahat. Ang sinigang naman, sinigang na bangos, mga kababayan. Ito na po. Luto ni Kuya Bal. Napakahilig nito magluto, mga kababayan. Si Kuya Bal ay napakahilig magluto ng mga pagkain. Ay, din mag-bake. Hindi lang sa pagluluto ang kayang gawin, pati mag-host sa mga kababayan natin na tinutulungan ni Daddy Frankie. Yan yung buro Kuya JC. Yan. Yan yung buro. Yan, haluin. Alam mo bang yan ang buro na napakahirap gawin, mga kababayan. Kasi pag gumawa ka ng buro, ng maliliit na isda, kapag hindi malinis ang pagkakalinis sa maliliit na isda, yung kagaya ng maliliit at tilapia na gagawing buro, kailangan talaga napakalinis yan bago ihalo sa
malamig na kanin. Yan. Kasi kapag hindi malinis o kaya may dugo yung isda, kapag niluto yung buro ay mangangamoy po siya mga kababayan. Ipiprito ko pa naman. Yes, tutuloy ka lang ito, Jerry. Kung nga mo, ano eh? Lumidikit yung Hindi mo, slow fire. Yan mga kababayan. Busy sila magluto ng buro. Yan. Parang may konting kagat. Yun. Alam mo guys, mahilig ako magluto pero i-share ko sa inyo kung saan talaga ako mahilig. Saan? Mahilig din ako manlalaki. yung pula. Pula? Oo, sili pula. O saan ang mama? Yan, gustong-gusto ko yan. Alam mo, ang paborito naming lahat yan, yung buro na yan. Pag gigisa ng bawang sibuyas sa kamatis, yan, buro ang tawag yan. Tawag sa lahat. Binurong isda. Marami rin may mga may ayaw, pero alam niyo mga kababayan, ang paggawa ng buro ay hindi madali. Ang paggawa ng buro sa anang ating mga kababayan na marunong maggumawa ng buro ay Malakit na bigas. hindi. Kanin lang yan. Normal. Kaya lang, ang ginagawang isda dyan is talagang napakalinis bago ihalo sa kanin. Dahil kapag may dugo yung tilapia, ay talagang mangangamoy po siya. Kapag tinago na. Ay, tinatago kasi yan eh. Pabalutin ng plastic. Isang 24 hours ata eh. Hindi ko alam kung 2 days, yan, like that, or 3 days. Sarap, yummy na. Wine, yummy na. Oh. Ano yan? Sprinkle of sugar. Yaming buro. Yan ang aming hapunan mga kababayan. Buro, ginisang buro at saka sinigang na bangus. Dalawa yung kusinero natin ngayon. Pawis na si Kuya ba? Yummy talaga. Papayam-yam ka. Yummy. Masarap to kung may ampalaya, no? Nilagang ampalaya. Na? O nilagang ampalaya o kaya nilagang talong like that. Sarap. First time mo makakain yan? Oo, madalas dito yan. Pero kasi luto ni nanay, yung nanay talaga ni Kutsik. Masarap yung hipon. Yan talaga nagluluto ng buro dito. Masarap eh, iba lasa nung. Tsaka talagang nakita ko kasi kung paano gawin yung buro na yan. Napaka maproseso. Matanong ko lang, ba't maasim yung isda? Yung isdang buro, maasim ka talaga. Kasi ano yan eh, yung tawag, Nilagyan ng suka? hindi, tinatago talaga. Yung kanin, Oo, kasi kaya pala maasim. alam mo, itatago yan sa aparador ng 3 araw. Na balot sa plastic. O kaya yung iba, binabaon sa lupa. Oo. Mahirap pala ang proseso. No? Mahirap proseso paggawa ng buro. Kasi pag hindi maayos, magkakaroon ng germs. Kaya dapat talagang napakalinis dapat yan. Tsaka pag may dugo, mangingitim ang kanin, magkakaroon ng asira. Talagang maingat dapat talaga. Yung mga kapagpangalan naman yung mga dish yung magaling talaga gumawa ng buro. Namamana akong buro. Kasi dati kasi yung hindi kami bumibili ng buro doon sa palengke eh. Noon. Yung nanay ni Kutsik talaga mismo gumagawa. Kaya na natitikman ko noon dito. Nanay namin ni Daddy Frankie talagang yan. Gumagawa dito. Doon siya kumita. Kumbaga Alam mo ba yung yung mga nasanay ko doon sa lasa. Parang negosyo na yung buro ni nanay nakakarating ng Amerika yun. Nakakarating ng Israel, yung Amerika, yan, Hong Kong, kung saan. Kapag may umuwi kasi dito sa probinsya natin, yun nagpapagawa sila sa kanya tapos dadalhin doon sa ibang bansa. Ha? Nanibago ko sa lasa. Kasi matagal na hindi nakakain.
Hindi, iba ko. Kay nanay, iba lang sa Ay, kasi perfect talaga yung kay nanay. Special yun. Oo, buro yun. Ano naman yan? Sampalo. Nalagyan natin ng fresh na sampalo. From Yun, no? Yan. Japan. Wow, layo ng pinanggalingan ng sampalok mo. Yan, kain tayo! From Japan, Nueva Ecija. Ay, mga kusinero natin, mga kababayan, no? Dalawang kusinero na napakasipag. Siyempre, anak pa natin. Yun. Yeah. Wow. Masarap kasi ito guys, lalagyan ng Fresh sampalok ang sampalo. nilagay mo, ang hinalo mo. Yes, kasi minsan lang kayo makatikim ng ganito. Ng fresh na sampalo kasi sa Manila, mahirap na natin ito sa merkado. Yun. Fresh sampalok po mga idol kababayan sa pinangpaasim ni Kuya Bal sa kanyang sinigang na bangos. Yan. Inakyat ko pa ito sa likod. Ayan. Ay, wala. One of my plots. Yan mga kababayan. Yan, shoutout po sa lahat. Yan, malapit nang maluto ang ating panghapunan. Yan, Kuya Bal is cooking for today. It's tonight. And Daddy Frankie is eating now, right now. Yan, let's go! Ay, malaki. Ang maliit lang. Oh, diba? Yan guys, bye! See you later sa pagdi-dinner namin. Siyempre, ayan. Thank you so much. Sana nagustuhan nyo ang boro, papatikin ko sa inyo some other time. Bye! Mama, ito kayo. Mama.